Ayan, good evening mga idol. Good evening. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang gabi. Pero mga idol matagal-tagal din tayo hindi nagkita-kita dahil ito mga nakaraang araw, naging busy itong lingkod. At marami tayong nasikaso, tulad ng aming trabaho, dito sa barangay. Bukod pa riyan, ay may ginagawa tayo na partikular para naman sa aming bahay. At kasalukuyang nagre-repair kami nitong aming bahay mga idol dahil nalalapit na ang tag-ulan, kailangang may saayos na lalo na ang ating mga bubong. Kaya nga mga idol matagal-tagal din tayo hindi nagkita-kita at hindi nakapag-program ng ganito. Ang papaksayin natin sa mga oras na ito mga idol ay may kaugnayan pa rin sa larangan ng serbisyo publiko. Alam niyo ba mga idol, tatalakayin lang natin yung mga nakaraang naging kaso-kaso namin dito sa aming barangay. Alam niyo naman, itong yung lingkod ay nasa lupong tagapamayapa. Ang paksa ng ating tatalakayin ay may kaugnayan ito doon sa mga kabarangay natin na nagrereklamo tapos hindi naman itinutuloy o sinasampa ang kanilang reklamo matapos silang bigyan ng certification to file action. At mabalitaan na lang namin nagkasundo na pala sila, pero mga idol, yung mga ganung pangyayari, mali yun. Once na kayo ay nagreklamo at in-involve nyo na ang ating batas sa inyong mga usapin, kailangan ituluyan nyo ito. At kung sakali naman na ito iakyat nyo sa taas at na-revisa na para sa barangay lang yan, ibabalik naman yan dito sa ating barangay para dito lang kayo ayusin. Pero kung ayaw mo naman makipag-ayos, issuean ka ng certification to file action. Kaya nga ang nangyayari nga, pag in-issue ng certification to file action, natutulog lang sa bahay. At mababalitaan na lang namin, sila nagkaayos na. Pero malimit ko na rin sabihin sa ating mga programang ganito mga idol, pagka kayo humingi ng certification to file action, i-portion nyo, isampan nyo ang inyong reklamo para malaman nyo kung anong magiging resulta ng inyong reklamo. Kasi kagaya niya, nagkaayos-ayos kayo, kung dumating yung time na nagkaroon kayo ulit ng problema, naulit yung inyong mga pangyayari, paano na yan mga idol? Magkakaroon ka ng problema dyan. Ilang beses ko na sinasabi yan sa ating mga pagbablog. Kaya nga, sana kapag ka ganun, balak mo rin lang makipag-ayos kapag halimbawa nagkaharap-harap na kayo at humihingi naman ng dispensa sa iyo yung inirereklamo mo, huwag mo na siyang patagalin at huwag mo na siyang paikot-ikotin pa na kesyo hihingi ka ng certification to file action, itutuluyan mo siya. Tapos mababalitaan na lang namin, nagkasundo na kayo. Kung wala ka rin lang balak na ituloy ang iyong reklamo, kausapin mo ulit ang iyong respondent at sabi mo sa kanya, hindi ko na itutuloy ang reklamo ko sa iyo. Kung desidido ka makipagkasundo, tara sa barangay, balik tayo roon para doon tayo magkaroon ng formal na kasunduan. Para just in case mga idol na maulit yung mga pangyayari, meron ka nang pinangahawakan na kayo nagkasundo at pwede mo na siyang ireklamo ulit. Pero kasi pag certification to file action ka at hindi mo naman ipinursyo na ulit yung pangyayari, magkakaproblema ka dyan kasi maglalaps na yung reklamo mo. Nagkaroon ka na ng pagkakataon para ituluyan yung reklamo, hindi mo naman inintindi, problemang malaki yan mga idol. Kaya nga, kung wala ka rin lang balak na isampang yung reklamo, kausapin mo na ulit yung iyong respondent pagka nagkita kayo. Kung naman na respondent, halimbawa, talagang balak mo makipagkasundo sa kanya, hibukin mo siya, pilitin mo na magkasundo kayo, balik kayo sa barangay. Di ba? Tama mga idol? Ganoon, para hindi naman magmumukhang tanga yung mga lupo na humawak ng inyong reklamo. Sabagay yan, kapag certification to file action na namin yan, wala na kaming problema dyan. Kasi, inisyuhan ka na namin ikaw magkakaroon ng malaking problema kapag hindi mo yan inasikaso, di ba? Tama, maglalaps yan. Ganon mga idol.
Kaya nga, lagi na lang natin inuulit-ulit ito sa ating mga pag-vlog. I-portion nyo yung inyong reklamo kapag talagang humingi kayo ng certification to file action. Ganun lang mga idol. At tandaan nyo, babanggitin ko na naman sa ating mga idol dyan para sa kapakanan ng ating mga ibang mga kabarangay na hindi pa nakakaalam ng sistema nitong katarungan pambarangay. Tatlong klase kasi ang sistema ng hearing o yung paghaharap o yung tinatawag na pagdinig sa inyong mga reklamo. Una, yung tinatawag na mediation. Sa barangay captain yan, binabanggit ko na yan ng mga nakaraan pa. Pangalawa, pag hindi kayo nagkasundo sa loob ng tatlong paghaharap, yan, ibabato sa amin sa lupong tagapamayapa. At kapag hindi na namin kayo napagkasundo, at saka lang namin yan isa certification to file action. Ngayon, mayroong isang sistema ng paghawak sa kaso, yung tinatawag na arbitration. Sa arbitration naman, halimbawa, gusto mong arbitration yung reklamo na isinasampa mo, gagamit ka na dyan ng mga ebidensya at testigo na siya magpapatotoo doon sa reklamo mo. Ganun din naman yung respondent. Gagamit din siya ng testigo at mga ebidensya na para pabulaanan yung iyong reklamo. Pagkatapos, sino man sa inyo ang magtagumpay, kakaroon ng award. Yung tinatawag na arbitration award. At pagka yan, halimbawa, nanalo ang complainant, kakaroon siya ng award. Ganun lang kasimple yung sistema. Pagkatapos, lalo na kung nireklamo nyo tungkol sa nakaw-nakaw. Ninakawan ka. Yung arbitration mo yung pagnanakaw na yun. Kailangan doon, mapatunayan mo na siya nga nagnakaw. Unang-una na, magpapatotoo dyan kung siya nga talaga nagnakaw, yung testigo mo, yung nakakita. Pangalawa, yung ebidensya na nawawala sa iyo na ninakaw niya. Ganon. Pero yun, birang gumagamit nun sa lupon tagapamayapa ng ganong mga pangyayari. Karaniwan dito, mediation lamang at saka yung tinatawag na conciliation. Kasi wala namang masyadong mabibigat na reklamo ang sistema nitong katarungan pambarangay. Kumbaga, ang mga hearing dito, marathon hearing lang naman yan Hindi naman yan talaga kagaya ng sa Husgado na talagang gagamit na kayo ng kung ano-ano. Ngayon, sa pagpapile ng certification to file action, bago kami mag-issue niyan, binibigyan namin sila ng consequence na kung anong kahihinatnan. Unang-una, kapag humingi ka ng certification to file action, magbabayad ka ng court fee. Pagkatapos, kukuha ka ng abogado. Tapos, kukuha ka na rin ng testigo mo dyan para mapatunayan yung reklamo mo ay totoo. Yan, gagawa ka ng salaysay. Masalimuot na sistema kapag sinertification na natin ang inyong reklamo. Marahil, kaya yung iba hindi na tinutuloy yung kanilang reklamo at sila na lang nagkakasundo kasi nga, unang-una, problema yan dahil kasi abala. Pag sumampa na ang kaso nyo sa Husgado, pangunahin na dyan, abala. Lalo't may trabaho kayo pareho. Ikaw na complainant, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ako pwedeng may pasok ako. Hindi pwede yun. Sa barangay, pumapwede yun. Mag-abiso ka kagad na hindi ka makakadalo. Pero pagdating sa hukuman, sa Husgado na, hindi pwede yung ganon. Kapag lumabas na ang warrant ninyo o ang inyong tinatawag na summons o yung tinatawag na itong supena, obligadong atinan nyo yung inyong hearing. Kasi hindi pwede yung kagaya sa barangay lang na hindi ako po pwede ngayon, may pasok ako, baka pwede nating i-reset. Hindi pwede ganun doon. Kaya nga marahil yung iba, kaya hindi natin tutuloy dahil pag binigyan namin sila ng consequence, pinag-iisipan siguro ng complainant, masalimuot pala yan, maproblema pala yan, huwag na lang, magastos yan. Unang-una, kapag ikaw kumuha ng abogado, kahit na pao ang abogado mo, gagastos ka dyan. Unang-una, siyempre, kahit pa paano, pamimiriendahin mo yan. Pasisigarilyohin mo. Kung may kotse yan, kakaya naman na hindi mo pagasolinahan yan, di ba? Ganon. Kaya, hindi basta-basta, kapag isinampa mo ang reklamo mo sa Husgado. Marahil nga, kaya yung iba ayaw nang ituloy dahil sa ganong pangyayari. Pero pagka ganon, at naunawaan nyo yung sistema ng certification to file action, nabigyan kayo ng consequence,
O, di, antimano, pag-isipan mo, tapos kinabukasan, yayain mo yung respondent mo, balik kayo sa barangay, o, papaano ko na po yung yung certification to file action, gusto ko mag-amicable na kami. Ganon, hindi yung basta-basta na lang kayo mag-aareglo, magkakayos, na walang, kasi, in-involve nyo na rin lang ang batas eh. At ang batas natin, nababanggit ko na ng mga nakarampa, hindi ito nagbibiro. Oo, hindi nakikipagburuan ng ating batas. Ganon. Tapos talakayin natin tungkol sa utang-utang kasi nabanggit na naman ng mga nakaraan tungkol sa utang. Di umano, wala nakukulong. Tama po yun, wala nakukulong sa utang. Kasi wala naman nakalagay sa batas na pag nangutang ka, pwede kang makulong. Pero kapag ang utang mo malaki na at na-involve na ang batas, may posibilidad na makulong ka dahil baka yan pumasok sa estapa. Ang estapa kasi criminal case na rin yan. Makukulong ka dyan, lalo't malaki. Pero yan, bumabagsak ang mga utang-utang sa small claim court. Certification to file action yung reklamo sa utang. Babagsak yan sa small claim court. Pagdating yan doon, bahala na small claim sa inyo at madali magdesisyon ang small claim. Yan nga, sinasabi nga, wala nga nakukulong sa utang, pero pag na-involve na ang batas tungkol sa utang nyo, may posibilidad na may makulong. Di ba? Tama? Kaya mga idol pagka kayo nangungutang, huwag nyo panghawakan yung kasabihan na wala nakukulong sa utang. Although wala ka sa batas yun na nakukulong ka sa utang, pero huwag mo panghawakan yun pag ikaw ay malaki na ang utang mo. Dahil kasi pag na-involve na ang batas at marunong yung abogado ng kabila, ay may posibilidad na makulong ka. Di ba? Tama? Kasi pag pumasok na ng estapa yung utang mo, criminal case na yon. Ganon. Kaya yung mga nangutang dyan, huwag yung pag-aasan na panghawakan yung sinasabing wala nakukulong sa utang. Ito pa, yung mga nagpapautang naman, advice lang natin kung kayo magpapautang, lalo't hindi naman kayo legal lending, mag-iingat kayo dyan. Kasi kapag malaki ang iyong patubo at hindi na kayang bayaran nung nagkakautang sa inyo, malamang humantong kayo sa baranggayan yan. At pag umabot sa barangay ang inyong usapin, ikaw na nagpapautang, baka ikaw pa ang malagay sa alanganin, lalo't malaki na ang tubo ng kanyang inutang. Mga idol, may pangyayari na sa amin yan Malaki na yung utang niya malaki pa yung tubo doon sa utang Ang nangyari niyan, nung hanapan namin siya nung legal document na siya ay legal lending o nagpapautang, patubuhan, wala siyang may pakita. Ngayon, medyo may angas pa ng konti. Sabi niya, hingi siya ng certification to file action, sasampa niya sa korte, yung reklamo niya. Ang sabi namin, pagka ganyang wala kang dokumento na ikaw nagpapautang, huwag mo nang hangarin na magkaroon ka ng certification to file action kasi baka malagay ka sa alanganin. Lalo na't malaki ang patubo mo. Kaya nung hinawakan namin kaso, malaki pa yung tubo doon sa utang. Ngayon, tinataguan na siya nung nangutang dahil malaki ng tubo Ang ginawa niya, binaranggay niya. Kaso nung nagkaharap-harap na, yung inutang umabot lang yata yung kapital ng inutang nasa 8,000. Tapos lumaki na lumaki, umabot na ito ng mga 15 hanggang 18,000. Yung utang niya, kasama na yung tubo. Sipin mo, mas malaki pa yung tubo kaysa doon sa kapital na inutang. Kaya yung mga nagpapautang dyan advice lang natin ingat lang kayo kasi baka mamaya hindi na kayang bayaran yan ng inyong pinautang tapos magrereklamo kayo delikado. Tsaka kung ikaw naman hindi ka naman legal lending, huwag ka magpapatubo ng malaki. Kasi delikado rin yan. Lalo yung mga 5656 bawal yan. Kaya nga labag sa batas kasi ang mga ganyan sistema. Ang pinahintulutan lang natin ng batas na magkaroon ng mga yung tinatawag na interest o tubo, yung mga nasa legal lending. Yung mga legal lending, pwede ka talaga i-demanda niyan. Pag hindi ka nagbabayad, kasi bumabagsak nga sa estapa yan Yung sinasabi nga na pag umabot na sa estapa yung utang mo, may posibilidad na makulong ka pag hindi ka nagbayad. Di ba? Tama mga idol. Sana sa mekling sandali ng ating kwentuhan tungkol sa aming sistema ng katarungan pambarangay, kahit pa paano, may napulot na naman kayong idea. Kasi nga, ang trabaho natin bilang napunta ka pamayapa,
hanggat maaari pagkasunduin na magkabilang panig. Oo. May mga pangyayari din dyan, minsan na may kabol settlement na, pag inabot ng mga ilang araw, babalik sa barangay, gustong buksan ulit yung kaso, kasi nga, kakaroon ng fraud, intimidation, at kung ano-ano pa. Yun, nauulit yun, nabubuksan ulit yun. Kasi baka mamaya yung complainant, hindi siya satisfied sa nangyaring kasunduan. Ganon. Kaya nga, meron tayong barangay justice system na ganito para kung ano man ang mga problema at usapin pang barangay, huwag nang humantong sa ating hukuman. Kaya kami namang mga lupon tagapamayapa na siyang katuwang ng aming barangay captain sa larangan ng sistema ng barangay justice system, kami ang tumatapos ng problema ng mga ating mga kabarangay. Pag ito'y nanggaling na sa ating barangay captain. Basta ang first proceeding niyan, barangay captain muna yan dahil yan tinatawag na mediation. Pero kami kasi, meron kami dito yung tinatawag na lupon for the day. Pag may nagreklamo sa baba, ang ginagawa ng mga bantay bayan, inaakyat sa amin sa taas, may nakadestinong lupon for the day, sinisiyasat namin yung kanyang reklamo, kung yun ba ay dapat isampa sa barangay o yun ay para sa mga pulis. Kasi nga, kaya kami nagkaroon ng ganyang pagsusuri bago namin tanggapin yung reklamo. May mga pangyayari kasi na hindi nasaklaw ng aming kapangyarihan, inaakyat pa sa amin. Tapos nagkakaroon ng problema dahil kasi, siyempre, hindi naman namin pwedeng certification to file action kapag hindi saklaw ng aming kapangyarihan. Pero yan, kahit hindi saklaw ng aming kapangyarihan, nabanggit ko na rin, tinatanggap namin. Tapos, ginagawa namin ang paraan, ibinabato namin yan sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat dumulog. Hindi naman hindi saklaw ng kapangyarihan, babayaan mo na lang, sasabihin mo na, hindi yan pwede rito, hindi yan para dito. Doon yan sa ganun. No, hindi. Kunin mo yung detalye ng pangyayari. Tapos, gawa mo ng note, ibato mo sa mga kinaukulan. Ganun po. Kaya nga, mga idol, sana kahit paano, meron kayong konting natutunan sa ating mga pinag-uusapan na may kaugnayan sa larangan ng serbisyo publiko. Di ba? Tama, mga idol? Sa mga bago pa dyan na nakapanood ng video ito, kung may mga nais kayong itanong, lagay nyo lang dyan sa comment section. At kung meron kayong mga comment, lagay nyo na rin dyan para matalakay natin sa mga susunod pa nating mga video. Shoutout po muli sa ating mga idol dyan. Pangunahin na nga pala, binabati ko ang aming mga kapalupon saan man kayong barangay naroon, mga idol. Ganoon din ang inyong mga barangay captain, saan man kayong barangay naroon, ang honorable barangay captain na siya kumahawak sa atin. Siyempre, itong aming barangay, pangunahin na ang butihin namin barangay captain, binabati ko ng isang magandang gabi. Ganun din ang kanyang mga kagawad na katuwang sa larangan ng serbisyo publiko. Isama na rin natin pati ang ating mga utility, ang ating mga bantay bayan, ang ating health, ngayon din ang environmental police na siya nangangalaga ng ating environment. Sama na natin ang ating mga PSD. Kasi katuwang yan ng mga bantay bayan. Di ba? Mga idol, shoutout sa inyong lahat. Sana nasa mabuti tayong kalagayan sa panahon ng ating mga panunungkulan para magampanan natin ng maayos ang ating mga tungkulin. Okay na hanggang muli. Ito po muli ang lingkod, si Boyet, ay pansamantala nagpapaalam. Hanggang muli, paalam!